Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Oras na iyon, sinabi ni Yum ang buong sitwasyon. Lumalabas na lihim na target na pala si Gerald noong una pa lang. Sa ilalim ng utos ng kanyang pamilya, may dalawang pangunahing layunin si Yum. Ang una niyang layunan ay ang mahanap ang babaeng nakaputi sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Ang isa naman ay ang hulihin si Gerald at dalhin siya sa pamilyang Gunther. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpanggap siya na mas mahina. Nagpanggap siya na sugatan siya para maawa sa kanya si Gerald. Kahit na naawa sa kanya si Gerald, hindi pa rin siya makagawa ng move sa kanya. Iyon ay dahil hindi niya inasahan na maantig siya sa mga kilos ni Gerald. Hindi niya kayang gawin ito sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, pareho silang lumakbay patungo sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Sang matandang babae na nakilala nila ay walang iba kundi ang lola ni Yumi, ay siya rin ang master ng pamilyang Gunther na sila Di Gunther. Alam na alam niya na kahinaan ni Gerald ang dead anis. Dahil doon, talagang maraming natamong malalaking pinsala si Gerald dahil sa kanyang mga atake. Gayunpaman, siniguro niyang isyal ang kanyang lakas noon sa takot na baka hindi niya sinasadyang mapatay siya. Gusto nang gawin nila Di Gunther ang move niya noon dahil nanghihina si Gerald sa oras na iyon. Gayunpaman, patuloy na sumenyas si Yum sa pamagitan ng pag-ikot ng kanyang buhok gamit ang isang daliri, bilag babala kay Lady Gunther sa tuwing magtatangka siyang saktan si Gerald. Parang sinasabi niya noon, kung sasaktan mo si Gerald, magpapakamatay ako sa harapan mo ngayon din. Matapos ang ilang iba pang mga kilos na nagbabala sa kanyang lola na huwag kumilos, habang tumatagal ay nagalit si Lady Gunther kaya nagpanggap siyang nasugatan bago siya tumakas. Gayunpaman, talagang hindi siya papayag na mahanap ni Gerald ang babaeng nakaputi. Kung tutuusin, ang palasyo ng Hari ng Karagatan ay nabuo ayon sa dead anis. In theory, 2 petals ang namulaklak at ang bawat isa ay kumakatawan sa isang mundo. Sa madaling salita, ginamit ni Lady Gunther ang secret technique na iyon sa entrance ng palasyo para dalhin si Gerald sa isang kakaibang mundo, kahit na nasa ibang lugar sila. Tungkol naman sa pagkawala ni Yum, nangyari ito dahil dinala siya, kasama sila Di Gunther, sa tunay na palasyo ng Hari ng Karagatan. Nagtagumpay pa silang mailipat ang totoong bangkay ng babaeng nakaputi. Sumagot si Gerald pagkatapos niyang marinig ang lahat ng iyon ay si. Pero hindi nito ipinapaliwanag kung bakit hindi na-detect ng mga tauhan ko ang kahit anong sign of life. Hindi masyadong pamilyar ang marami tungkol dito, pero hindi lamang pwedeng gamitin ang dead anis para guluhin mentally ang isang tao, ito ay may kakayahang makagambala rin sa magnetic field. Dahil doon ay may kakayahan si Lady Gunther na maging undetectable sa tulong ng dead anis. Gamit ang kakayahang iyon, hindi siya makikita ng kahit sinong tao kahit pa nasa harapan lang siya, paliwanag ni Yumi. Hindi pinapaliwanag nito kung bakit gustong makuha ng pamilya mo ang bangkay ng babaeng nakaputi. At saka, bakit importante para sa inyo na makuha ako? Hindi ko talaga makita ang connection sa pagitan ng dalawang layunin na iyon, sagot ni Gerald. Mula sa sinabi sa akin ni Lola, mayroong malaking koneksyon sa pagitan mo at ng babaeng nakaputi. May sikreto na nakatago sa inyong dalawa at ang unang taong makapagbukas ng sikretong iyon, ay makakakuha ng napakalakas na kapangyarihan. Isang sikreto, sagot ni Gerald habang naguguluhan siya sa biglaang pangyayari. Hindi nakakagulat na ang King of Judgment Portal ay tinatarget siya. Pero kahit ang pamilyang Gunther ay target na rin siya. Ito pala ang dahilan kung bakit hinahabol siya ng mga ito. Ano kaya ang sikreto na iyon? Makikita na hanggang doon lamang ang hangganan ng kaalaman ni Yumi. Kailangan mong tumakas hanggat kaya mo pa, Gerald. Wala kang laban sa Squad of Divine Grimness, Judgment Portal, o kahit sa pamilya ko. Kapag nadakip ka nila, malaki ang tsansa na papatayin ka nila, pakiusap ni Yumi. At saka, ang Judgment Portal ay nagpadala na ng isang napakalakas na tao para tugisin ka. Ang pangalan niya ay Hogan, at sa sobrang lakas niya ay kahit si Lola ay natatakot sa kanya. Siya ay parang isang halimaw. Kaya nakikiusap ako sa iyo na lumayo ka sa pamilya ko. Kung hindi, magiging imposible para sa iyo na makatakas, dagdag ni Yum na may matinding takot sa kanyang mga mata. Sinasabi mo na si Lady Gunther ay natatakot din sa Hogan na ito, sagot ni Gerald habang nakatulala. Inakala niya noon na si Court ang pinakamalakas na kalaban na kailangan niyang harapin. Siyempre, pagkatapos ay dumating si Christopher at ngayon ay dumating pa ang taong nagngangalang Hogan. Mukhang tip of the iceberg lamang si Christopher.
Inakala noon ni Gerald na siya na ang taong pinakamahirap niyang nakalaban, ngunit lumalabas ngayon na mas marami pang panganib ang kakaharapin niya habang tumatagal ang panahon. Kung ayaw mo pang umalis, baka makatulong ito na matauhan ka. Sinabi ko nung una na si Hogan ay parang isang halimaw dahil totoo ito. Sinabi sa akin ni Lola na isa siyang bangkay na binuhay ng King of Judgment Portal. Isang zombie na may malay tao sa madaling salita. Sumusunod siya sa ilalim ng King of Judgment Portal, ngunit si Hogan ay maituturing na King of Poison. Maapektuhan ka ng matinding lason kapag umatake ka sa kanya. Kahit pa makatakas ka mula sa kanya, malaki ang tsansa na mahihirapan ka sa poison mula sa kanya. Alam niya ang lahat ng ito dahil ang mga mula sa Judgment Portal ay pumunta noon sa aming pamilya at kinalaban namin siya. Sa kasamaang palad, lahat ng miyembro ng pamilya ko na kasali sa laban ay natalo at sila ay dumanas din ng matinding pagkalason. Kung hindi humingi ng kompromis ang King of Judgment Portal, paniguradong wala na siguro ngayon ang buong pamilya ko. Kaya please kung sakaling makasalubong mo siya, kailangan mong magtago. Base sa pagiging seryoso ng boses ni Yum, masasabi ni Gerald na totoo ang babala ng babaeng ito. Gayunpaman, bakit pumunta pa ang King of Judgment Portal para hanapin ang pamilyang Gunther? Na-anticipate na ba na pupunta ako? Nagdududang tinanong ni Gerald. Siguro isa iyon sa mga dahilan, pero sa totoo lang ay hindi ako masyadong sigurado. Sa pagkakaalam ko lang ay meron silang ibang layunin. Sa narinig ko, mukhang balak nilang pumunta sa Ancient Mountain sa Ancient City. Kung hindi mo alam, kakaibang insidente ang nangyayari sa bundok na iyon kada ilang taon, paliwanag ni Yumi. Anong klaseng kakaibang pangyayari? Curious na tinanong ni Gerald. Hindi ako masyadong sigurado, sagot ni Yum habang umiling. Sa kabila nito, kahit papaano ay napagsama ni Gerald ang ilang pieces sa puzzle. Base sa kaalaman ni Gerald, may 3 makapangyarihang grupo na humahabol sa kanya. Kahit na natanggap na niya ang Baptism of Heaven, alam niyang hindi pa rin siya nakakatakas sa kagubatan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, alam ni Gerald na wala pa rin siyang laban kay Quena at hindi lang siya ang nag-iisang threat sa kanya. Hinahabol rin siya ng mga mula sa pamilyang Gunther, Judgment Portal, si Hogan at ang King of Judgment Portal. Habang iniisip niya iyon, napagtanto niya na masyadong delikado ang sitwasyon niya ngayon. Base sa development ng mga bagay, pwede siyang mahuli ng sinuman sa kanila anumang oras. Ipagpatuloy mo muna ang pagtatago sa ngayon. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng ito, para ko na ring nasuklian ang lahat ng kabutihan mo noon. Magiging magkaaway tayo sa susunod nating pagkikita. Mag-iingat ka, sabi ni Yumi habang nakatingin sa kanya sa huling pagkakataon bago siya sumugod sa kadiliman. Maya-maya pa ay pumasok si Yum sa mansyon ng pamilyang Gunther. Nagulat siya nang makita niya ang buong pamilya niya ay nakaupo sa malaking hall na parang naghihintay sila sa kanyang pagbabalik. Nang lumingon ang lahat sa kanya, mabilis na napagtanto ni Yum kung sino ang nagplano ng lahat ng ito. Lady Gunther, sigaw ni Yumi at makikita ang pagkabalisa sa kanyang muka. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi kita pinayagan na umalis sa Manor simula nang bumalik tayo mula sa palasyo ng Hari ng Karagatan. Masyado kayatang nahirapan para tumakas at suwayin ang utos ko, sabi ni Lady Gunther habang nakangiti. Sa paraan ng pagkakasabi niya nito, parang si Lady Gunther lang ang nakakaalam na tumakas si Yum kanina. Pagkatapos nito, agad na lumuhod si Yum bago siya sumagot, Alam kong alam mo ang lahat ng ginawa ko kanina. Sinira ko ang plano mo na makipagkita kay Gerald, pero gusto ko lang suklian ang kanyang kabaitan. Sa totoo lang, siya ay isang mabait na tao at malayo siya sa masamang tao na nilalarawan niyo. Siya ay may mabait na puso, kaya pakiusap, Lady Gunther. Hayaan mo na siya. Ang mga mata ni Yumi kanina ay namumula at lumuluha, ngunit lamang tumindi ang tingin sa kanya ng mga miyembro ng pamilyang Gunther pagkatapos marinig ang kanyang sasabihin. Si Lady Gunther ay mukhang galit na galit rin. Isa kang hangal na apo. Mukhang tama ako para mag-alala sa'yo. Nakulam ka. Wala sa mga Crawford ay mga mabubuting tao, at si Gerald ay nagpapanggap lamang. Ginamit ka lang niya para tulungan siyang hanapin ang palasyo ng Hari ng Karagatan. Kahit na pagkatapos nito, talagang pupunta ka talaga sa likod ko para sabihin sa kanya na ang lahat ng alam mo. Ikaw ang magandang halimbawa ng isang traidor sa sarili mong pamilya. Pinapaalala ko sa iyo na ikaw ay isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng 7 eksperto mula sa ating pamilya. Hindi ka makakatakas sa parusa ng pamilya kung hindi ko siya inunahan, nakangusong sinabi ng matandang babae habang kumikibot ang gilid ng labi niya sa sobrang galit.
Alam ni Yume ang tungkol sa pagkamatay ng 7 tao, ngunit may sinabi pa ang kanyang lola na nagpanginig sa kanyang buong katawan, inunahan. Inunahan saan? Humph! Dahil dumating na si Gerald sa Querton City, sa tingin mo ba hahayaan ni Lady Gunther na makatakas siya? Tama na yan! Ikulong siya sa kanyang kwarto at siguraduhing bantayan siya ng mabuti. Simula ngayon, ipinagbabawal na siyang lumabas ng kwarto niya, sigaw ni Eret. Tumakbo ang ilang gwardiya at agad na dinala si Yum sa kanyang kwarto ayon sa utos ni Lady Gunther. Ngayong hindi na makakawala ang kanyang apo, tiwala si Eret na makakamit niya ang pinaplano niya kay Gerald. Si Gerald ay mabilis na tumakbo palayo sa kuweba sa dilim ng gabi. Hindi na siya nagtangal pa matapos malaman ang plano ng mga grupong iyon. Ang plano niya ngayon ay hanapin muna si Chester saka umalis sa lugar na ito kasama niya. Gayunpaman, nang malapit na siyang makalayo sa suburb papunta sa city, biglang nakarinig si Gerald ng mga kaluskos na nagmumula sa mga kagubatan. Base sa bilis ng kaluskos, may isip na ito ay isang mabilis na hayop. Gayunpaman, may kutob si Gerald na hindi iyon hayop. Huminto si Gerald sa pagtakbo niya, ngunit siya ay naging alerto upang malaman kung ano, o kung sino, ang humahabol sa kanya. Sa katunayan, naramdaman ni Gerald na parang lumamig ang temperatura. Kinilabutan si Gerald nang maramdaman niya ang presensya nito. Sino na naman ang humahabol sa akin, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang tumutulo sa kanyang noo ang kanyang mga pawis. Para bang kusa ang takot na nararamdaman niya at hindi katulad ng anumang naramdaman niya dati. Maya-maya, dahan-dahang inangat ni Gerald ang ulo niya, at doon niya nakita ang taong iyon. Nakatayo sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan sa ibabaw ng malapit na puno ay isang matipunong lalaki na naka-cross arm habang nakatitig siya kay Gerald. Ang mukha ng lalaki ay purplish black at ang kanyang mga labi ay isang dark shade ng purple, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sobrang pula. Makikita rin ang kadiliman na lumalabas mula sa lalaking iyon, may lalarawan siya ni Gerald na parang isang bangkay. Patuloy siyang nakatitig kay Gerald nang hindi kumikibot at ito ang dahilan kung bakit natatakot siya. Parang pinipigilan ang buong pagkatao niya na tingnan ang lalaking iyon. Napaatras si Gerald ng ilang hakbang sa sobrang takot habang sinasabi niya, "Hogan." Sa oras na sinabi niya iyon, nanlaki ang mata ni Gerald nang biglang lumundag sa hangin si Hogan, at maingat siyang lumapag sa ibabaw ng isang mukhang marupok na sanga. Nakakahanga ang eksenang iyon at hindi nakapag-react agad si Gerald nang ginamit ni Hogan ang slight rebound ng sanga para tumalon papunta kay Gerald na kasing bilis ng kidlat. Masanay si Gerald sa mga delikadong sitwasyon kaya mabilis na nakawala sa kanyang pagkatulala at agad niyang sinubukang umatras. Bago pa man makalayo si Gerald, nakaramdam siya ng matinding pagyanig nang bumagsak ang mabigat na katawan ni Hogan sa lupa. Lumingon si Gerald at pinagmasdan niya si Hogan na ibinuka ang kanyang mga braso at inihayag ang kanyang dalawang kamay. Ang mga dulo ng mga kuko ni Hogan ay mukhang matalas na maihahalin tulad sa matalim na kuko ng isang wolf, parang meron siyang mga kuko na bakal. Nakaramdam siya ng kakaibang kadiliman ang tila bumabalot sa magkabilang kamay ni Hogan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gerald na hindi nag-overreact si Yum sa sinabi niya. Si Hogan ay isang sandata at malayo na siya sa pagiging isang normal na tao. Isang sandata na binuhay sa pamagitan ng resurrection sa isang bangkay. Tumakas. Sa akin? Hindi ka makakatakas sa akin. Sumama ka sa akin ngayon din. Ang aking master at si Lady Gunther ay naghihintay sa'yo, sabi ni Hogan bago tumili na parang sigaw ng isang uwak. Habang pinapanood niyang hinahabol siya ni Hogan, mabilis naman na pinagana ni Gerald ang kanyang inner strength sa sandaling iyon. Handa na siyang pakawalan ang kanyang artifact nang sabihin niya sa kanyang isip, Dawnbreaker. Dahil doon, nabuhay ang itim na blade. Para bang binabalot ng bakal ang buong katawan ni Hogan, kaya naramdaman ni Gerald na ang tanging paraan niya para labanan ang napakalaking lalaking iyon ay ang paggamit ng Dawnbreaker. Mabilis na lumabas mula sa manggas ni Gerald ang blade at ito ngayon ay nakatutok mismo sa leg ni Hogan. Nabigo si Gerald nang mapagtanto niyang walang laban ang Dawnbreaker kay Hogan. Kung tutuusin, inipit lang ng napakalaking lalaki ang blade sa pagitan ng dalawang daliri niyang parang kuko na parang wala lang ito. Inihagis niya ang blade sa lupa at pagkatapos ay umungol si Hogan bago niya sinabing, "Sabi ko sa iyong sumama ka sa akin." Mamasyadong malakas ang taong ito, naisip ni Gerald sa kanyang sarili at makikita sa mukha niya na hindi makapaniwala. Gayunpaman, hindi na magtatagal pa sa lugar na ito si Hogan. Nakita lang ni Gerald ang malabong figura ni Hogan habang ang higanting lalaki ay nagsimulang sumugod kay Gerald ng napakabilis.
Huli na nang mapagtanto ni Gerald na ilang pulgada lamang ang layo ng higanteng kamay nito sa kanyang tiyan. Kaya ni Gerald na makatakas sa mga atake na iyon. Makalipas ang ilang segundo, lumipad ang buong katawan ni Gerald habang pumipintig ito sa matinding sakit. Nang bumagsak siya, nalasahan ni Gerald ang isang bagay na matamis sa kanyang bibig bago siya sumuka ng dugo. Nang bumagsak siya sa lupa, gumulong muna siya ng ilang beses bago tuluyang huminto. Kung kailangan niyang ilarawan kung ano ang kanyang kasalukuyang nararamdaman, para bang napunta sa ibang posisyon ang kanyang internal organs mula sa impact na naramdaman niya. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang oras para tanggapin ang lahat ng sakit na ito. Buong loob niyang inipon ang kanyang inner strength, at agad na napagtanto ni Gerald na hindi niya ito magagawa dahil masyadong malala ang kanyang mga pinsala sa katawan. Ito na ba talaga ang katapusan ko? Matatalo ba ako dito sa Curtain City? J-Dependent, kung nandyan ka, tulungan mo ako. Umaasa si Gerald na ang J-Dependent ay magliligtas sa kanyang buhay dahil nasa kritikal na kondisyon siya ngayon, tulad ng nangyari noon. Sa kasamaang palad, hindi ito sumasagot kahit pa ilang beses siyang sumisigaw. Maya-maya pa, nasa harapan na niya muli si Hogan at makikita ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Madali niyang binuhat ang sugatan na si Gerald at sinabi niya dito, "Sinubukan mo akong patayin, ha? Mabuti lang napahirapan kita bilang kapalit bago kita ibalik kay Master at Lady Gunther." Pagkatapos nito, hinagis niya ulit si Gerald ng walang pasabi. Naramdaman ni Gerald na humampas ang buong katawan niya sa maraming mga puno na nag-iiwan ng bakas ng mga natumbang puno sa kanyang harapan. Nang tuluyang huminto ang katawan ni Gerald, pagkatapos niyang mabali ay halos walang puno, naramdaman niyang tila naging alikabok na ang lahat ng buto niya habang unti-unti siyang nawalan ng malay dahil sa sakit. Ngunit hindi pa tapos si Hogan sa kanya. Hanggat nakakahinga pa si Gerald at matagumpay siyang naihatid sa King of Judgment Portal, may tuturing pa rin na matagumpay si Hogan sa kanyang misyon. Gusto niyang pahirapan si Gerald dahil sinubukan siyang patayin ito kanina. Dahil doon, may tuturing niyang kaaway si Gerald. Sinimulan ni Hogan na basagin ang tiyan ni Gerald gamit ang kanyang dambuhalang kamao, at tuluyan niyang sinira ang lahat ng kanyang internal organs. Kasunod nito, sinigurado rin niyang madudurog ang apat na paa ni Gerald sa pamagitan ng pagtapak sa mga ito. Patuloy na nagigising si Gerald dahil sa matinding sakit bago siya muling nawalan ng malay. Ito ay isang hili experience para sa kanya at wala na siyang paraan upang lumaban pa. Sa kalaunan, tinapakan ni Hogan ang tiyan ni Gerald, pinilit ng nasugatan na lalaki na isuka ang kaunting dugo na natitira sa kanyang katawan. Nakita niya si Hogan na itinaas ang kanyang kamay at itinutok nito ang kanyang matulis na kamay sa kanyang dibdib. Sa pinakahuling sandali, kahit papaano ay ginalaw-galaw ni Gerald ang kanyang katawan para maiwasan ng mga bakal na kuko na makadapo sa kanyang dibdib. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang tumagos ng malalim sa kaliwang balikat ni Gerald. Nang ina mo, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang ramdam na ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Hirap nang manatiling gising si Gerald dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, ngunit sa parehong oras, nanatili siyang gising dahil dito. Mapahamak na nakangiti si Hogan habang pinagmamasdan niya ang pagdilim ng mga labi ni Gerald dahil sa epekto ng lason. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng mga swooshing sounds. Ang tunog ay parang napakaraming mga arrows ang papunta sa kanila. Inituwid ni Hogan ang kanyang katawan, pagkatapos nito ay tumigil si Hogan sa pagpapahirap kay Gerald sa loob ng isang segundo bago siya tumingin sa paligid habang galit na galit siyang nagtanong sino yan. Gayunpaman, para bang lalo lang lumalakas ang kaninang tunog. Sa oras na iyon, sa wakas ay nakita na ni Hogan kung sino ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang sinag ng liwanag na bumagsak mula sa langit ng napakabilis. Ang nasabing liwanag ay mukhang papunta sa kanya. Sa isang paraan, ito ay parang isang bulalakaw na papunta sa direksyon niya. Mula sa kinatatayuan niya, naramdaman ni Hogan na ang sinag ng liwanag ay may kakayahang sirain ang kalawakan at iyon ang dahilan kung bakit takot na takot siya. Delikado iyon. Naisip ni Hogan sa kanyang sarili habang siya ay umatras ng ilang hakbang, hanggang sa tuluyan na niyang hindi pinansin si Gerald. Sa totoo lang, sa sobrang takot niya ay natapilok siya at nahulog sa kanyang puwetan bago siya mabilis na bumangon muli at tumakbo palayo. Nang lumingon siya pabalik upang tingnan ang ilaw, nanlaki bigla ang kanyang mga mata hanggang sa puntong halos maramdaman niyang lalabas ito sa kanyang mga eyeballs. Sinusundan siya ng kaninang liwanag. Kahit saan siya tumakbo, patuloy na sumusunod sa kanya ang liwanag. Para bang may mga mata ang liwanag na ito.
Alam ni Hogan na hindi siya pwedeng magpatuloy sa pagtakbo, kaya't pilit niyang dinala ang kanyang mabigat na katawan sa isang malaking puno. Umaasa siya na hindi siya mapapansin ng liwanag na iyon. Walang naitulong iyon sa kanya dahil ang liwanag ay sumasabog mismo sa puno at sa kanyang likuran. Napaungol siya sa sobrang sakit habang nararamdaman niya na gusto niyang lisanin ang lugar na iyon matapos siyang tumalsik ng ilang dosenang talampakan ang layo. Ang kanyang buong katawan ay malata na ngayon tulad ng isang sirang saranggola hanggang sa siya ay tuluyang bumagsak sa lupa, ngunit hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang paghihirap. Napagtanto na ngayon ni Hogan na may puting usok na umaangat mula sa kanyang katawan mula nang matamaan siya ng liwanag. Sumisigaw siya sa sobrang sakit habang tinatakpan niya ang kanyang dibdib, napansin niya ang itim na dugo na nagsimulang umagos ng husto mula sa kanyang dibdib. Sa sobrang sakit, alam niyang hindi na niya kayang magtagal pa. Dahil doon, pinilit niyang bumangon bago siya tumakas sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Napanood ni Gerald ang lahat ng nangyari kahit na malabo ang kanyang pananaw. Mga patak ng dugo na tumutulo mula sa kanyang nakabuka at bumubula na bibig, naramdaman ni Gerald ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay sapat na para mamatay ng mapayapa. Gayunpaman, bago pumikit ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang middle-aged na lalaking nakasuot ng itim na damit ang mabilis na lumapit sa kanya. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang isang babae na nasa edad na 10 years old, nahanap mo talaga siya, Tito. Ang babae ay nakatayo sa may pintuan ng isang bahay na matatagpuan sa loob ng isang shantytown sa western part ng suburb. Mukhang matagal na siyang naghihintay doon. Ang kausap niya ay isang middle-aged na lalaki na minaneho ang kanyang tricycle papunta sa compound ng bahay. Sa likod ng tricycle ay nakahiga ang isang duguan at walang malay na lalaki. Pagkatapos nito ay agad siyang tumayo para lapitan ang lalaki matapos niya itong batiin. Magugulat ang sinuman na makakita sa duguan na lalaki dahil masyadong malala ang mga pinsala na natamo nito. Ang babaeng ito ay hindi natatakot sa kanyang itsura. Sa katunayan, ilang beses niyang tinapik ang walang malay niyang mukha ng ilang beses bago siya lumingon para tingnan ang middle-aged na lalaki. Swerte ang lalaking ito. Humihinga pa rin siya kahit na masyadong malala ang mga pinsala na natamo niya. Masyado rin malakas ang lason na pumasok sa katawan niya, sabi ng babae, habang kuryos siyang nakahawak sa baba niya habang pinagmamasdan niya ang magkabilang gilid ng mukha niya. Tigilan mo na ang kakulitan mo, hindi mo ba nakikita na muntikan na siyang mamatay? Salamat sa Diyos na natanggap niya ang baptism of heaven at malapit na niyang maabot ang spirit earth realm. Kung hindi, matagal na siyang patay ngayon, sagot ng lalaki, habang hinihimas-himas ang ulo ng duguan na lalaki. Bakit hindi siya nag-iisip? Paano niya naisipang lumaban sa pamilyang Gunter at sa King of Judgment Portal sa kakaunting lakas na meron siya? Nakapout na sumagot ang babae. Tama na ang pangungutya mo. Sinusubukan lang niyang iligtas ang mga tao kahit hindi niya alam kung paano ang patakaran sa mundong ito. Bilisan mo at ihanda ang mga halamang gamot para sa akin. Kailangan kong iligtas ang kanyang buhay, utos ng lalaki habang sinisimulan niyang buhatin ang lalaking duguan. Sinuri muna ng babae ang paligid para siguraduhin na walang nakakita nito. Nang makasigurado na siya, mabilis niyang itinulak papasok ng bahay ang tricycle na may mga bahid pa ng dugo. Kasunod nito, kinuha niya ang isang maliit na emerald bottle mula sa kanyang manggas bago iwiwisik ang tila neon green powder sa paligid ng lugar na iyon. Mabilis na nawala sa hangin ang powder na ito. Pagkatapos nito, pumasok siya sa bahay para simulan ang paghahanda ng mga sangkap. Samantala, sinusubukan ng lalaki ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang lalaking duguan. Ang tinutukoy na lalaki ay walang iba kundi si Gerald. Maya-maya pa ay pumasok na rin sa kwarto ang babae bago siya umupo sa isang gilid. Malinaw na wala siyang pakialam sa sitwasyon dahil may lollipop pa siya sa bibig niya. Hindi ba masyado pa siyang bata para magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Hindi talaga ako makapaniwala sa totoo lang. Hindi mo ba sinabi na ang Nebula Realm ay ang limitasyon para sa mga ordinaryong tao? Hindi pa nga tayo nakakasampa doon. Talagang mahirap para sa mga regular na tao na magkaroon ng access sa kanilang inner strength kahit nagugulin nila ang kanilang buong buhay para sanayin ang kanilang sarili dito. Pero ang batang ito ay sapat na kapangyarihan para halos maabot ang Spirit Earth Realm. Hindi agad nakasagot ang lalaki, masyado siyang nakatutok sa pagpapagaling kay Gerald. Maya-maya pa huminto siya para huminga ng malalim bago sumagot sa kanyang namamaos na boses, tulad ng sinabi ko, hindi siya ordinaryong tao.
Kung titingnan ang itsura ng middle-aged na lalaking ito, makikita nila kung gaano kahindik-hindik at kakaiba ang kanyang mukha na puno ng peklat. Gaano kagaling ang realm of martial arts, Tito? Sa nakita ko, iba ang fisiko ng lalaking ito. Mukhang hindi rin siya umaayon sa mga general principles. Parang dumaan din siya sa isang special process ng pagpino ng katawan sa pamagitan ng paggamit ng mga herbs. Base sa minsang sinabi sa akin ng aking lolo, ang mahiwagang method na ito ay matagal nang nawala sa mundo, sabi ng babae. Walang limitasyon ang realm. Sasabihin ko sa iyo ngayon na ang isang tao ay palaging mas malakas kaysa iba. Pero ikaw, hindi ka naman interesado sa tuwing nagsasalita ako tungkol sa martial arts. Pilit nang umiti ang lalaki at mabilis niyang sinimulan ang muling pagdugtong sa mga naghiwa-hiwalay na buto ni Gerald bago niya mabilis na nabandage ang kanyang mga open wounds. Aminin ko na hindi ako masyadong interesado noon, pero naiintriga na ako ngayon. Talagang nakakagulat ang mga bagong nalalaman ko tungkol doon, sagot ng babae. Ha? Ang martial arts na interesado kang matutunan ay hindi isang bagay na madaling matututunan ng mga ordinaryong mandirigma. Masyadong mahirap maabot ang Nebula Realm. Kahit na nararapat ang dugo mo para doon ay hindi magbibigay sa iyo ng karapatang makapasok ng madali sa realm na iyon. Dapat malaman mo ngayon na marami sa mga pamilya dito ay may mga kakaibang dugo kumpara sa karaniwang tao, at iyon ay dahil bahagi sila ng mga secret society. Ang mga tao mula sa mga secret society ay umaasa sa kanilang mga pambihirang pangangatawan at sila ay mas malakas kumpara sa ordinaryong tao. Pero ang mga taong marunong kontrolin ang ganoong kalakasan ang posibleng makarating sa Nebula Realm. Sa mga mata ng misteryosong pamilya, wala lang ang secret societies. Hindi ko sila masisisi dahil ang mga mula sa misteryosong pamilya ay may kakayahang gumamit ng mga secret societies habang minamanipula nila ang kanilang inner strength. Ang mga mula sa misteryosong pamilya ay nakarating sa Spirit Earth Realm sa pamagitan ng isang proseso na pangalawang pagbabago ng kanilang inner strength. Ang secret society at ang mga misteryosong pamilya ay mukhang hindi masyadong naiiba sa isa't isa. Ang lakas ng mga miyembro ng pamilya ng secret societies ay hindi maikukumpara sa misteryosong pamilya. Kung sakaling hindi mo alam, ang pamilyang Gunters ay isang misteryosong pamilya. Mula sa narinig ko, kapag natipon nila ang sapat na inner strength, maliliwanagan sila sa secret method ng kanilang pamilya na tutulong sa kanila na maabot ang Spirit Earth Realm, paliwanag ng middle-aged na lalaki. Pagkatapos nito ay tumingin siya kay Gerald at sinabing, si Gerald naman ay umasa sa special secret technique para lumakas ang pangangatawan niya. Dagdag pa ang kakaibang bloodline ng pamilyang Crawford, lalo siyang lumalakas sa tuwing sinasanay niya ang kanyang skills. Sa nakikita ko, matagumpay siyang dumaan sa first, middle at final stage sa loob ng wala pang isang taon para makarating sa Nebula Realm. Pagkatapos nito, nalampasan niya ang Nebula Realm sa pamagitan ng Baptism of Heaven. Siyempre, iyon ang nagdala sa kanya sa initial stage Spirit Earth Realm. Sa katunayan, nakikita ko na siya ay lumalapit na sa middle stage. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong kakaiba. Kung tutuusin, kahit na ang mga eksperto na nakarating na sa kanyang kasalukuyang stage ay hindi talaga makapantay sa kanya, sabi ng middle-aged na lalaki. Pero hindi niya magawang talunin si Hogan. Gaano kalakas ba talaga si Hogan? Curious na tinanong ng babae. Siya? Sa masasabi ko, siguro siya ay nasa middle stage ng Spirit Earth Realm, pero nandoon na siya sa realm na iyon sa loob ng ilang taon. Hula ko ay isang hakbang na lang siya papunta sa final stage. Dahil doon, imposible na matalo siya ni Gerald. Naiintindihan ko. Naalala kong sinabi mo na si Lady Gunther at ang mga mula sa bagong grupo na iyon, ang Judgment Portal, ay parang nakamit na ang huling level ng Spirit Earth Realm. Dahil doon, talagang naawa ako kay Gerald. Bakit hindi ito sinabi sa kanya ng taong tumulong sa kanya na baguhin ang kanyang pangangatawan, sagot ng babae, habang nagkakamot ng batok. Kahit pa sinabi niya iyon, naisip pa rin ng babae na pambihirang tao ang tumulong kay Gerald. Kung tutuusin, ang kanyang tulong ay nagbigay daan kay Gerald na magbago sa kanyang kasalukuyang estado. Pakiramdam ko ay hindi sinabi sa kanya ng taong iyon ang tungkol dito dahil hindi niya inaasahan na magiging masyadong mabilis ang development ni Gerald. Ang hula ko ay nagkaroon ng iba pang pagkakataon si Gerald na para lalo niyang mahasa ang kanyang skills. Pero lagi niyang makakaharap ang kaguluhan na tulad nito dahil sa kanyang kakulangan ng kaalaman. Totoo na kaya niyang harapin ang sinumang mahihinang tao na dati niyang nakasalubong noon, pero ang pamilyang Gunther ay nasa ibang level. Kung makorner siya ng mga ito, paniguradong patay na siya pagkatapos nito.
Naku! Oo nga pala, may iba pa bang realm sa kabila ng Spirit Earth Realm, Tito? Tanong ng babae. Matapos mag-alinlangan, umiling lang ang lalaki bago niya sinabing haha. Magiging meaningless na kung meron pang isang realm. Kung tutuusin, may napakalaking agwat sa pagitan ng middle at final stage ng Spirit Earth Realm. Kahit pa buong buhay na magsanay ang isang tao para dito, may mataas na pagkakataon na hindi sila kailanman magtatagumpay. Mas maliit pa ang posibilidad na mangyari iyon kung isipin ang katotohanan na bukod sa pamilyang Gunter, kakaunti lang ang nakakaabot sa final stage ng Spirit Earth Realm. Ang pamilyang Gunter ay natural na may mataas na pagkakataon na makamit ang kaharian na iyon dahil sa masyadong malakas ang bloodline ng kanilang pamilya. Dahil doon, ang mga eksperto tao mula sa labas ng pamilyang iyon ay hirap na makamit ang final stage ng Spirit Earth Realm. Kaya paano pa magkakaroon ng ibang realm kung doon pa lang ay nahihirapan pa sila? Pero bakit kakaunti ang mga taong nakakamit ang Nebula Realm kahit na marami pa ang nakarating na sa Spirit Earth Realm? Hindi ba parang illogical iyon? Haha! Hindi ba sinabi sa'yo ng lolo mo ang tungkol sa misteryo na gumugulo sa mundo ng martial arts? In general, ang mga nakarating sa Nebula Realm ay madalas na nawawala sa kanilang mga grupo. Pero dahil may access ang mga misteryosong pamilya sa mga secret techniques, mabilis nilang malampasan ang Nebula Realm at naabot ang Spirit Earth Realm. Pinapaliit nito ang threat ng biglang pagkawala nila kasama ng iba na nasa Nebula Realm. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Secret Societies ay ang dating pinakamatatag na pamilya. Matapos mawala ang ilang miyembro nila, iyon ang dahilan kung bakit bumaba ang ranggo nila at doon sila naunahan ng misteryosong pamilya, paliwanag ng lalaki. So yun pala ang nangyari, sagot ng babae nang makita niya ang bigger picture. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na pouch na nakasuot kay Geralt. Nagtaka siya at hindi niya naiwasang buksan at tingnan ang nilalaman nito. Nakita niya ang maraming maliliit na litrato doon, tumawa ang babae at sinabing, kahit pa siya ay isang malakas at makapangyarihang tagapagmana, mayroon pala siyang ganoong libangan. Tingnan mo. Dala niya ang ilang maliliit na litrato ng mga babae na kasama niya sa lahat ng pagkakataon. Kasunod nito, hinawakan niya ang mga ito sa kamay para masuri niya ito ng maigi. Mula sa pagkakaintindi niya, si Geralt ay may ugali na panatilihing malapit ang mga larawan ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Nakita niya na marami sa mga pictures na ito ang mga magulang ni Geralt, si Mila, at ang kanyang pinsan na si Queta. Tito, may magandang babae sa picture na ito na pareho ng mga mata mo. Haha, sabi ng babae habang nakangiti bago niya pinakita ang litrato. Tumigil ka sa kalokohan mo. Sa sobrang pangit ko, paano ako magkakaroon ng kamukha? Tumigil ka sa kakatingin ng personal na gamit niya. Nakakahiya ugali iyon, sagot ng lalaki, habang pilit siyang nakangiti bago siya bumuntong hininga. Pero, Tito, hindi ako nagloloko sa'yo. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Sinasabi ko sa'yo na ang mga mata ng magandang babaeng ito ay kahawig ng mga mata mo. Pilit na sinabi ng babae. Nakita niya na desperadong sumesenyas ang babae na tingnan niya ang picture, kaya tumingin lang sa kanya ang lalaki bago siya sumuko at kinuha iyon sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon na nakitan niya ng mas malinaw ang taong nasa litrato, talagang napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Laking gulat niya na hindi man lang niya mahawakan ng maayos ang litrato hanggang sa bumagsak na lang ito sa sahig. Ang babae sa larawan ay si Queta. Ito ang unang pagkakataon na makita niyang nanginginig ng ganoon ang lalaki. Nakita niyang nagbago ng husto ang ekspresyon ng middle-aged na lalaki nang tingnan niya ang larawan. Dahil dito ay hindi na iwasan ng babae na magtanong ng may pag-aalala, Tito. May problema ba? Mabilis na kinuha muli ng lalaki ang litrato at pagkatapos ay sumagot siya, okay lang ako. Walang kahit anong problema. Tapos na pala ako sa pagbandage kay Geralt at kailangan kong umalis muna ng saglit. Alagaan mo muna siya. Pagkasabi niya nun ay dali-dali siyang tumalikod at umalis. Kakaiba ang kinikilos niya, bulong ng babae sa kanyang sarili habang napakamot siya sa likod ng kanyang ulo. Kahit pa makulit ang babaeng ito, palagi niyang sinusunod ang mga sinasabi ng kanyang tito. Dahil doon, umupo siya sa tabi ng kama habang nakapikit at nakatakip ang dalawang kamay niya sa kanyang pisngi. Bumukas ang mga mata niya para tingnan ang nagpapahingang lalaki at agad siyang nagulat. Pinunasan ng middle-aged na lalaki ang dugo sa mukha ni Geralt kanina, kaya nakita niya ngayon na medyo gwapong mukha ni Geralt. Iniunat niya ang kanyang kamay at maingat niyang kinurot ang mukha nito bago niya sinabing, ang gwapo mo naman.
Pero habang tinitingnan kita, mas nararamdaman ko na ang mga mata mo ay kahawig ng tito ko. Nagtataka ako kung bakit. Sa totoo lang, noon pa man ay lihim na hinahangaan ng babae ang middle-aged na lalaking iyon. Kung tutuusin, kahit na pangit ang itsura ng lalaki, ang kilos ng lalaking iyon ay mabuti at gentleman siya. Dagdag pa dito na napaka-misteryoso niya. Sa tuwing tatanungin niya ito tungkol sa kung paano niya nakuha ang lahat ng mga sugat sa kanyang muka, palagi niyang sinasagot ang parehong bagay, sinasabi niyang nasunog ang muka niya. Wala rin siyang kahit anong pictures noon. Nalungkot ang babae nang maisip niya iyon. Tutal, interesado siyang malaman kung ano ang itsura niya noon. Pagkaraan ng ilang oras na tinitigan niya si Gerald, biglang nagpanting ang kanyang tenga nang mapatingin siya sa pinto. Nakaupo doon ang lalaki habang tahimik siyang naninigarilyo. Kakaiba talaga ang kilos niya ngayon, naisip ng babae sa sarili. Ang lalaki mismo ay muling nakatingin sa litrato ni Queta habang patuloy itong naninigarilyo. Mapapansin sa ilalim ng liwanag ng buwan ang kanyang katawan na bahagyang nanginginig habang ang mga luha ay unti-unting pumapatak sa kanyang mga mata. Ang kanyang itsura ay puno ng lungkot at panghihinayang. Pagkatapos niyang matulala ng saglit, tumingala siya sa madilim na kalangitan habang ang kanyang mga luha ay tuluyan nang nawala. Sa halip, napalitan ito ng itsura ng matatag at walang awa na itsura. Maayos na ang insidente sa lalong madaling panahon, malamig na dineklara ng lalaki, habang nakatitig sa isang malaki at malayong bundok sa di kalayuan. Samantala, ang pamilyang Gunter at ang mga mula sa Judgment Portal ay kasalukuyang nagtitipon sa maliwanag na hall ng Gunter Family Manor sa loob ng Ancient City. Sa sandaling iyon, si Yreth, ang old master ng pamilyang Gunter, ay nakaupo sa seat of honor habang siya ay sumigaw sa sobrang gulat. Ano? Si Hogan ay natalo? Paano ito nangyari? Si Gerald ay isang mahinang nilalang kumpara kay Hogan. Paano siya nakatakas? Si Hogan ay isang pambihirang tao na nakamit na ang middle stage ng Spirit Earth Realm. Sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay isang nakakatakot na tao na kayang gawin ang kahit anong gusto niya. Alam ng mula sa pamilyang Gunter na siya ay isang nakakatakot na nilalang, dahil bago sila magkaroon ng alyanse sa Judgment Portal, sinubukan nilang labanan ang halimaw na iyon. Kahit pabukod tangi ang lakas ng pamilyang Gunter, wala ni isa sa kanila ang maikukumpara kay Hogan at dahil doon ay natalo silang lahat. Iyon lang ay sapat na para malaman kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Ipinadala ng Judgment Portal si Hogan para hulihin si Gerald sa pagkakataong ito, kaya inakala ng pamilyang Gunter na magiging matagumpay ang plano nila. Masyado silang kampante na inihanda pa nila ang kulungan ni Gerald. Nakakagulat dahil hindi lang nakatakas si Gerald, kundi nasugatan din si Hogan. Si Hogan ay kasalukuyang nakahiga sa isang upuan at makikita ang kanyang mabagsik na itsura habang ang mga mula sa Judgment Portal ay patuloy na binabandage ang kanyang sugat. Siya ay nailigtas ng isang taong napakalakas. Kung naging mabagal lang ako, patay na siguro ako ngayon, paliwanag ni Hogan nang maramdaman niya ang matinding kahiyan. Sino ang taong nagligtas sa kanya? Tanong ni Yreth habang nakakunot ang kanyang noo. Masyado akong nakatutok sa pag-iwas sa kanyang pag-atake, kaya hindi ko siya nakita ng maayos. Hindi kaya may iba pang makapangyarihang puwersa na palihim na tumutulong kay Gerald, bulong ni Yreth sa kanyang sarili habang malalim ang iniisip. Ang taong nagpatumba kay Hogan ay nakasampa na sa final stage ng Spirit Earth Realm. Iyon lang ang kayang mahulaan ni Yreth at hanggang ngayon ay hindi niya alam kung anong uri ng puwersa ang tutulong kay Gerald. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabing, si Gerald ba ang nagdudulot ng gulo sa'yo, Lady Gunter? Inangat niya ang kanyang tingin at nakita niya ang isang napakagwapong binata na pumasok sa pintuan habang ang kanyang dalawang kamay ay nasa likuran niya. Nang pumasok siya sa loob, ang una niyang reaksyon ay ang suriin ang hal na may malamig at mahigpit na mga mata na tumutulong para palakasin ang kanyang mabangis na aura. Nakita siya ng 13 na miyembro ng Judgment Portal, na binubuo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng kakaibang damit, at isa-isa silang tumango sa binata para batin siya. Ikinagagalak kitang makilala, yung Master Gunter. Ang pamilyang Gunter ay may alliance sa Judgment Portal kung tutuusin. Ang binatang ito ay tinatawag na Felton Gunter, at siya ang apo sa tuhod ni Lady Gunter. Siya ang panganay na pinsan ni Yumi. Kilala si Felton sa pagiging napakalakas niya, at siya ang pinakamakapangyarihang individual sa younger generation ng pamilyang Gunter. Dahil doon, sigurado na si Felton ang pinakamamahal na apo sa tuhod ni Yreth. Si Yum naman ang apo sa tuhod na gustong-gusto ng lola. Gayunpaman, ang kanyang pagmamahal kay Yumi ay hindi kasing lakas ng kanyang pagmamahal kay Felton.
Kung tutuusin, personal na sinanay ni Ret si Felton para maging tagapagmana ng pamilyang Gunther. Dahil doon, agad nang umiti si Ret nang makita niya si Felton. Nandito ka pala, Felton. Nakangiting si Felton bago siya sumagot. Felton, sa sobrang hina ni Geralt, may kukumpara siya sa isang asong gala. Pero kahit pa ganoon, hindi ko inasahan na hindi siya mahuhuli ni Master Hogan. Ayon kay Master Hogan, may tumutulong na magtago kay Geralt. Ang taong iyon ay napakalakas, paliwanag ni Ret. Huwag kang matakot, Lady Gunther, dahil kahit napasikreto siyang tinutulungan ng mga pambihirang tao, ang kailangan ko lang ay ilang araw para malaman ko ang lahat ng sikretong ito. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Para naman sa puwersa na buong lakas na tumutulong sa kanya, sisiguraduhin kong ipapakita niya ang mukha niya sa inyong lahat, deklara ni Felton na may confident na ngiti sa kanyang labi. Si Felton ay palaging may tiwala sa kanyang sarili at ang mga nakakakilala sa kanya ay madalas na mapapansin na siya ay masyadong mayabang. Halos parang walang bagay sa mundo na ito ang napakahirap para sa kanya na harapin. Ngunit hanggat itinuon ni Felton ang kanyang isip sa isang bagay, magagawa niya ang anumang bagay na gusto niyang gawin kahit na sino pa ang taong kakalabanin niya. Dahil doon ay nagkaroon ng malaking tiwala si Ret kay Felton. Napakagaling. Kanina ko pa iniisip na imbestigahan mo ito. Subukan mong malaman ang higit patungkol sa mga puwersang tumutulong kay Geralt at i-report mo ang iyong mga natuklasan sa akin sa sandaling makakuha ka ng anumang mga clues. Gawin mo ang lahat ng kailangan mo para lang makakuha ka ng clues, nakangiting sinabi ni Ret. Affirmative, sabi ni Felton sabay ngiti sa kanya bago siya tumalikod para umalis. Gayunpaman, nang makarating siya sa pintuan, isang babaeng katulong ang nagkataon na pumasok na may hawak na ginseng tea. Dahil nagulat siya, hindi niya sinasadyang mabangga si Felton. Ipasensya na, young Master Gunther. Patawarin mo ako. Sabi ng babaeng katulong, na mukhang 16 years old, at agad itong lumuhod sa harapan niya. Walang utak na basura, sigaw ni Felton habang nakakunot ang kanyang noo bago niya ito sinampal sa pisngi. Pagkatapos nito, nagsimulang dumaloy ang dugo sa magandang mukha ng dalaga at nahulog ang kanyang katawan sa sahig. Patay na siya. Nang makita iyon, dismayadong napatingin na lamang sa isa't isa ang mga miyembro ng Judgment Portal. Si Ret ay nakangiti habang nakatingin kay Felton bago niya sinabing, huwag mo siyang pansinin. Inispoil ko lang si Felton mula pa noong bata pa siya. Kinaway niya ang kamay niya sa iba pang katulong at pagkatapos ay inuutos ni Ret, ilabas ang bangkay na iyan. Oo po, Lady Gunther, sabay-sabay na sumigaw ang mga katulong nang magulat sila sa kanilang nasaksihan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.